Wala pong nakakita kailanman sa kalangitan. Lalo yung mga heavenly beings na tinatawag natin. Alam po ba ninyo kaya ang Panginoong Hesukristo naging tao para ma-fathom natin ang heaven? When Jesus came down 2,000 years ago, heaven came down in the person of the Lord Jesus Christ. Let's give Him a big hand. Palakpakan naman natin siya. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga heavenly being. Mahirap ipaliwanag, mahirap ma-fathom o maunawaan kung ano ang mga nasa langit. Kung ano yung mga heavenly beings na tinatawag at lalo kung ano yung itsura, no? At may nagsabi sa akin, ito lang naman po for the sake of, ako hindi po ako curious dahil alam ko heaven is my home, heaven is our home, eventually we will go there after the rapture, no? Sabi nila, ano raw po bang itsura ni Lucifer bago siya maitapon o maging Satanas? Ayan, yung nasa literatura raw, yan daw. At sabi niya gawang karoon ng vlog, at ito naman sasabihin ko, I cannot do research into something na pag ginawa ko, mag-go-go-bian na ako sa Word of God. Ayoko yun. Doon lang po tayo sa Biblia. Si Lucifer, tinatawag siyang magandang anghel. Okay. In fact, siya po ay head ng music ministry. Musician po siya eh. Kaya sometimes, hindi ko mo maganda yung tunog ng music, madadala ka na. Sometimes, titignan mo kung ano yung laman nito. Ito ba ay pumupuri o ito ba ay parang bumabastos na sa Panginoon o ito ba ay nagda-down sa finished work ng Lord? 'Di ba? Sapagkat yan, sa mga bagay na ganyan, pumapasok easily ang diablo. Totoo po yun, and I believe in that. Tingnan niyo ang mga music ngayon, yung mga secular music, I don't listen to it anymore. Meron ako yung mga from 1970s, yes, meron ako mga 80s, 90s, gano'n. Pero yung mga bago ngayon na mga contemporary, wala akong alam. Hindi ako nakikinig at I'm not interested. Oo. Maski itong aking Spotify list ay i-check pa, wala akong mga naka-save sa playlist ko ng mga bagong awitin. Karamihan po rito sa mga secular ko, mga Air Supply, Bee Gees, Carpenters, mga ganyan. From the 90s, meron naman akong yung mga New Kids on the Block, Backstreet Boys, Savage Garden. Yan, maganda po yan. Mga quality songs, quality music. Okay. At John Lennon, gusto ko rin po yung Beatles. Meron po ako niyan. O yung mga luma. Pero ang mga bago ngayon, hindi ko po maintindihan kung ano po itong mga ito. Sometimes dito, tahasan na po yung pambabastos sa Panginoon. So, you cannot expect me to give my support using that. By clicking that dahil baka masuportahan ko pa sila, hindi ko namamalayan. Sayang lang yung i-click ko. Okay. So, si Satan po, binabanggit lang po siyang ganon. Pero wala pong binanggit tungkol sa itsura ng diablo. Okay. Ang diablo po, kung tutuusin, sabi ng mga kararami, si Satanas daw po ay gwapo, magandang lalaki. Ako, ang paniwala ko po dyan, nag-aanyo siya ng kahit na ano. Tandaan niya, may kapangyarihan din siya. Pero usually, ginagamit niya sa panlilin lang ng tao. Hindi ba? So, ganyan lang po siya. In fact, tinatawag din siyang angel of light. No, Pero ang totoo, angel siya ng dilim. Demonyo siya. So, kung ganyan ba ang anyo ni Satanas or what? I don't know. Hindi ko po sasayangin ang oras ko para mag-research yan. Okay, pero mga nagsabi na yan daw, at least ginawa ko naman ng vlog para ipaliwanag sa inyo na kung ganyan, edi ganyan. Kung hindi, edi hindi. Malay ba natin? Tandaan nyo yung rebellion, nangyari yan long way before pa ang creation. So, wow, that is something, I think napangalanan niya sa Aklat ng Job, di ba? Yung rebellion ni Satan. Hindi, asan ba sa Bible siya na paano? Kasi talagang ang totoo po niyan. Hindi ko rin po alam. Hindi natin alam. Walang nakakaalam. Paano pumasok sa kanya yung inggit? Paano siya nainggit sa Diyos? Paano siya nainggit kay Lord Jesus? At hindi siya pinatawad at itinapon siya. Kala niyo ba hindi ko iniisip yan? Iniisip ko po yan.
Ganyan po talaga. If you read the Bible constantly, daily, mapapaisip ka, nga no, si Satan, paano pumasok sa kanyang puso yung pagkaingit, pagkagahaman, to the point na itakwil na siya ng Diyos. Ayun. So, yan lang po sa umagang ito ang aking vlog. Mamaya po, meron po akong mas mahalagang vlog kaysa dito. So, thank you, and Jesus truly loves us all.